Hello guys! Welcome back for another free time vlog. So for today's video is another YT emotes. At ang topic natin for today, feeling ko yung kaninang ginawa kong video, hindi ko na-announce na YT emotes, but bahala na, nasa editing na lang yun. Yeah, so for today's video is YT emotes at ang topic for today is ganon talaga in life. So ano yung mga bagay na dapat nating malaman at masasabi natin ganon talaga in life. Kumbaga, hindi naman sa wala tayong choice, pero ganun talaga guys, di ba? So, ayun. Bakit natin kailangan malaman to? Kasi, malalaman natin yung mga fundamental truths na magsiset free sa atin. Ayun. So, mga iilan lang to, 10 lang to guys. Makakatulong to sa life natin. Okay? So, 10, ganun talaga in life. Okay. So, number 1, life is not always fair. Okay? So, maraming bagay sa mundo na hindi talaga fair. Pero ginawa ng Diyos na fair ang mundo. At sa paniniwala ko, okay? Pero sa kinalaunan, sa takbo ng buhay ng mga tao, sila mismo ang gumawa ng bagay na yun na maging unfair ang mundo. Hindi na lang natin napansin. Hindi na rin naman natin marirewind. Di ba? Pero ganun talaga. Kinalaunan, yung takbo ng buhay ng mga tao naging unfair na. Maraming unfair sa mundo. Kunyari, ikaw, mayaman ka. Pero nagkakaroon ka pa ng problema. Like, for example, diba? Ano ba mga problema ng mga mayayaman? So, hindi nila alam kung saan nilalagay pera. Hindi ko alam. Pero, sabihin natin ganun, kahit na joke siya. Diba? Di ba unfair yun? May pera ka na lahat-lahat. Para sa mga taong nasa middle class or lalong-lalo na nasa mga mahihirap or mga poor na mga tao, unfair yun. Di ba? Kasi nakikita nila sa kanya ang yaman-yaman, tapos may problema pa siya ng ganun. Di alam malalagay yung pera niya kung saan, di ba? O, di ba? Napaka-unfair nun. Tapos, sabi nila sa mas matigas daw or mas iba daw yung pag-iisip ng mga nahihirapan sa buhay. Like for example, yung mga mahihirap or yung nasa middle class kesa sa mga mayayaman. Lalo-lalo na yung pinanganak sila ng mayaman talaga. Kasi magaan ang buhay nila eh. So hindi sila na-train sa hirap ng buhay. Diba? So yun naman, unfair para sa mga yayaman kasi unang-una, unfair sabihin yun, di ba? Pero unfair din, if mapapansin nila na unfair din yung na hindi na nga, ang tawag dito, hindi naman ibig sabihin na mayaman sila. Ganun dapat yung mangyayari, di ba? So, ayun. So, ewan ko kung nag-gets niyo ako, pero ganun yung punto, guys, okay? So, life is unfair. Or mas magandang sabihin, life is not always fair. Okay? Ano pang iba? Sabi dito, injustice and hardship exist. Diba? Yung hirap ng buhay, nag-i-exist yan. Kahit sa gusto natin, lalo na sa mahihirap at saka sa middle class, nahihirapan talaga kayo. Ngayon, kung mayaman kayo, swerte na kayo. Huwag na kayo mga problema. Hindi magandang sabihin pa. Hindi magandang galing yun sa akin. So, bahala na sila. Yung mayayaman, kung nahihirapan sila o hindi. Parang hindi magandang tignan, pero nasa sa kanila na yan. Accepting this help us face challenges with resilience rather than bitterness. Ayun, parang gano'n. Kung papansinin nyo, yung pagpalit-palit ng mahirap at saka mayaman kanina. Diba? Parang siya, kung titignan nyo yung pinagsasabi ko, parang may konting bitterness sa loob. Diba? So, hindi magandang sabihin ng mayaman na sa mahirap na gano'n, hindi rin magandang sabihin ng mahirap sa mayaman na gano'n. Tandaan po natin na parating sa atin lang yan. Okay? Wag na nating idamay yung iba. Kung sa atin lang, focus lang. Wag nyo nang idamay pa yung iba. Kasi hindi maganda yun. Okay? Pero ayun, tanggapin na lang natin. Ganun talaga na merong unfairness sa mundo. Okay? So, number 2, change is constant. Yung mga pagbabago, guys, is constant yan. Kapag hindi po kayo nagbago, so unless na lang yung ayaw nyo, unless na lang kung maganda talaga ang direction mo at maganda talaga ang pag-iisip mo at sa ikaw ay taong napakabait, diba? So, wala ka naman kailangan
palitan doon, kung mabait ka. Yun lang, magkakaroon ka ng problema kasi kapag masyado ka mabait, maaabuso ka. So, ibig sabihin, yung pagiging mabait mo, kinokontrol mo yan. Hindi ibig sabihin, parati mabait ka, lahat mabait ka. Kinokontrol yan, binabasa din yan sa, ngayong panahon na ito, natutunan ko yan, na binabasa din ng kabaitan dun sa taong kaharap mo. Okay? Kasi merong mga taong aabuso sa'yo, merong mga taong hindi maganda ang tingin sa'yo, kung iisipin nila, weak ka, di ba? Yung tipong ganun. So, change is constant. Kailangan magbago. Kung ganun ka man, kung mabait ka man, kailangan baguhin mo ng konti. Okay? Hindi ibig sabihin magiging masama ka na. Hindi. Iano mo lang. Itatapat mo lang dun sa mga tao. Wag naman siguro yung masama yung tao sa'yo, magiging masama ka rin. Oh, choice mo yon, okay? Pero mas piliin nyo sana yung yung ignore na lang. Kung masama sila, bahala kayo dyan. Dito ako sa buhay ko, basta ako, mabait ako. Hindi po ganun. Okay? Sabi nila, wala daw mabait. Pero meron mga taong mabuti. Sabi nila, bahala na kayo mag-isip kung ano gusto yung tawag sa sarili niya. Mabuti or mabait, nasa inyo yan. Okay? Basta, ako kasi, ang way ko in life is, isa sa mga way ko in life is, tawag dito, ayokong makasira or basta, bahala na kayo. Way in life ko naman yun, guys. Iiwan nyo na sa akin yan, okay? So, that's number 2, change is constant. At sabi dito, everything evolves. Our bodies, relationships, careers, and beliefs. Yeah, so, ibig sabihin, even yung paniniwala natin nag-iiba, di ba? Totoo naman yun. Ganun talaga. Kasi, pag minsan, tumatakbo yung buhay mo, tapos meron kang marirealize na magbabago dun sa paniniwala mo. Hindi man mabago ng buo, meron pa rin changes na konti. Di ba? So, ayun yung mga yun. Embracing change allows us to grow and adapt. Hindi lang po sa buhay-buhay yan. Sa work natin, ganun din. Merong mga pagbabagong nangyayari na kailangan tayong sumabay, di ba? Yan. So, maraming bagay na pagbabago na kailangan sumabay tayo. Kung di man pa-change ng buo, siguro gawin yung way in life kung huwag maging masamang tao. Yun lang. Yun lang siguro. Kung sakasakaling yung tipong papipiliin kayo kung ano yung magandang gawin, yung magpakatotoo ka na nakakasakit sa iba, or yung magpakatotoo ka na sa'yo na lang, yung tipong gano'n. Yung tipong, imbis na makasakit ka, edi wag mo na lang pansinin yung iba, yung tipong gano'n. Sa'yo na lang, kumbaga, yung gano'n. Okay? But anyway, change is constant. So, ganun talaga. Ang buhay-buhay ay kailangan magbago, kahit mga konti lang, piliin nyo yung konti lang. Mabait naman yung kayo. Ayun, so number 2 yun. And then number 3, we can control everything. Ayun, so hindi lahat-lahat ng bagay kontrolado natin. Okay, siguro merong ibang tao dyan nakakapag-manipula ng mga bagay-bagay. Pero hindi lahat kung manipula mo. Merong mga times na, or darating din yung times na namamanipula mo ngayon, nakokontrol mo ngayon, pero darating yung point na hindi na. Magtataka ka ba't hindi mo magawang mapasunod, hindi mo magawang maganyan, hindi mo magagaganto. Kasi ganun talaga, guys. Sa buhay-buhay, ganun talaga. Okay? Learning to let go of what we can control and focusing on what we can empower empowers peace and focus. Kulang siya ng kama, kaya mali yung pagkakabasa ko. Ayun, so kung magpo-focus kayo dun sa hindi nyo nakokontrol, mas stress lang kayo, magkakaroon lang kayo ng anxiety, guys. Okay? So, focus kayo dun sa kaya nyong kontrolin. Okay? Ano mga bagay na yan? Meron mga taong maninira sa inyo, sa labas, kung ano sasabihin, yung mga tipong ganyan, di ba? Katak ng katak. Makokontrol niyo ba sila? Hindi, kasi meron silang sarili pag-iisip. Isipin nila yung sarili nila kung yan ang pinili nila sa buhay nila, pero ikaw, ang makokontrol mo yung sarili mo. Makokontrol mo kung paano ka magre-react. Di ba? Yung way ng pag-react na yun is attitude yun, character yun. Kapag nagpadala ka dun sa mga naninira sa'yo, yung mga katak dyan sa labas, stress mo na lang yun. Ikaw pa, na-stress. Ni-stress ka na nila, na-stress ka pa lalo. So, wag mo nang isipin. Diba? Ignore. Diba? Wag mo na silang pansinin. Pansinin mo yung sarili mo.
kilalanin mo yung sarili mo na hindi ka ganyan, hindi ka ganito, para hindi ka mag-iisip ng negative thoughts, para maging positive yung way of life mo. Diba? So, ganun yung way around. Ganun yung mga pagbabago na gusto natin. Okay? So, yung para dun sa mga taong katak ng katak, ganun talaga. Meron po talaga mga taong ganun. Okay? So, tanggapin na lang natin. So, that's number 3. Ganun talaga, which is we can control everything. Then, number 4, everyone makes mistakes. Yun, syempre ganun talaga. Hindi naman tayo perfecto. Ayaw man din natin gamitin yung phrase na hindi ako perfecto. Kasi nagkakamali tayo, ulit, pare-pareho yung pagkakamali natin. Parang tanga na tayo nun. Hindi tayo matututo, di ba? Wala tayong, kumbaga dun sa isang number kanina, change, di ba? So, hindi natin ginagawa yung change pagka ganun. So, change. Kailangan mag-change tayo, mag-improve tayo. Everyone makes mistakes, which is true. Hindi natin mababago yan. Pero kaya nating limitahan yan. Kung iisipin natin yung sarili lang natin, yung kaya nating gawin. Tipong ganun. Okay? So, focus tayo dun sa kaya nating gawin. So, again, everyone makes mistake. Ang sabi dito, failure is part of learning. So, usually kasi pag nagkakaroon tayo ng pagkakamali, naiisip natin nag-fail tayo. Ang mahirap doon, iniisip natin yung failure, hindi natin iniisip kung anong matututunan natin doon. Para yung change na tinutukoy natin kanina is mangyayari, mag-a-adjust tayo para sa susunod, hindi na tayo mag-fail ulit, pero hindi na tayo mag-mistake ulit. Diba? Ayun. So, accepting this helps us forgive ourselves and others. Basta alam natin na nangyayari ang pagkakamali, alam natin na nangyayari ang mga failures sa buhay, susunod na araw, alam na natin ang gagawin natin. Hindi tayo nagpadala sa negative thoughts na, bagsak ako, fail ako, ganyan ako, di ba? Napaka-negative nun, guys. Kung magpo-focus tayo dun sa negative na yun, wala mangyayari sa buhay natin. Okay? So, kailangan natin tanggapin na fail is nangyayari yan sa buhay natin. So, ganun talaga. Okay? That's number 4. Ganun talaga natin. Everyone makes mistake. Number 5. Not everyone will like us. Ito, parang yung kanina, di ba? Kung merong mga tao din sa paligid mo na sinisiraan ka or katak ng katak tungkol sa'yo or chinitismis ka o ano pa man, di ba? Kalimutan nyo na yung mga yun. Kalimutan nyo sila. Hayaan nyo sila. Kumbaga, huwag nyo kalimutan na ginagawa nila pero huwag nyo itatak sa isip nyo kasi napaka-negative nun. Okay? Kung pag nagpadala kayo sa kanila, again, stress lang sa isip mo yan. Ikaw na lang ang lumayo, ibang topic ang itatak mo sa utak mo, yung goals mo, mag-focus ka na lang doon, or magbasa ka na lang ng ibang libro na makakagaan sa isip mo, magbasa ka ng Bible, diba? Yung mga ganon. Sabi dito, seeking universal approval leads to anxiety. Diba? Yung tipong, pag sinabi mong seeking universal approval, ibig sabihin, nagpapavalidate ka sa ibang tao, which is hindi magandang gawain, guys. So, sabihin man nila na ganyan ka, sabihin ng ganito ka o ano pa man, wag. So, sarili mo na lang. Alamin mo na, kilalanin mo na lang sarili mo. Tapos, pag-isipan mo kung kailangan mo magbago. Okay, pag-isipan mo kung kailangan mo mag-adjust sa sarili mo. Kung ano makakaganda sa'yo, yun ang pinili mo. Okay? So, though ganun ang pag-a-adjust natin, ganun ang pagbabago na pinipili natin sa buhay natin, tatak pa rin natin sa isip natin na not everyone will like us. Meron talagang mga taong hindi tayo magugustuhan. Okay? So that's number 5. Ganun talaga, which is not everyone will like us. And then number 6, time is limited. Of course, lahat po tayo, kahit sa gusto man natin, mamamatay tayo, mabubulok yung mga katawan natin, at darating yung point na hindi na natin alam kung anong mangyayari, syempre. So, pag alam niyo yan, pag nag-focus kayo, pag tinatak niyo sa isip niyo yan na time is limited, gagawin yung importante, gagawin yung goal yung oras niyo, gagawin yung goal yung buwan niyo. So, gugustuhin niyo maging masaya na lang parati. Kung gano'n. Okay? Hindi na rin kayo mag-iisip ng negative, diba? As much as possible. Kasi time is gold nga, diba?
time is limited. Wala nga namang sayangin mo pa yung oras mo sa pag-iisip ng negative. Wala nga namang sayangin mo pa yung oras mo sa mga taong kung ano-ano sinasabi sa'yo, kung ano-anong paninira ang ginagawa sa'yo, kung ano-anong kinakatakbo sa'yo, di ba? Wag na, sayang yung oras doon. Focus tayo dun sa atin. Papakasaya tayo, magpo-focus tayo sa goal natin para ma-achieve natin, de-develop natin sarili natin para maging magandang pamumuhay natin, para maging mabuti ang klaseng tao tayo, di ba? Doon tayo, focus tayo sa mga ganun kaysa dun sa mga negative. Iwasan natin yan, okay? So that's number 6, ganun talaga, which is time is limited. Limited talaga ang time. Number 7, happiness is an inside job. Okay? So happiness is an inside job. Ibig sabihin, kaya natin maging masaya sa sarili natin. Hindi natin kailangan, mayroong factors, yung iba, ibang bagay or ibang tao sa atin para sumaya tayo. Pero you have to learn, you have to know na ganun talaga na ang pinaka-main source ng happiness talaga dapat is nasa inside natin. Kailangan alam mo pasahin ang sarili mo sa loob-loob. Huwag ka masyadong dependent sa iba. Kasi pag nawala sila, paano na lang ang happiness mo? Mga ka, di ba? So yun, i-practice yung sarili nyo na kaya nyong magpasayahin ng sarili nyo sa loob nyo, ng kayo lang. Di ba? So, paano yun? Diba? Isipin mo na lang yung mga pinagsasabi ko kanina. Negative, mag-focus ka pa ba sa negative? Hindi. Doon ka sa control mo, doon ka sa sarili mo, doon ka sa ikakasaya mo. Diba? So, ganun talaga na happiness is an inside job. You have to accept it na kailangan alam mo sa sarili mo, sa loob-loob mo, na ang pagiging masaya nasa loob-looban natin yan. Hindi lang dun sa labas. Okay? So that's number 7. Happiness is an inside job. Ganun talaga. Love na love ko itong topic na to. Ganun talaga. Number 8. Pain is part of the growth. Okay? So, sa buhay natin, posibleng hindi tayo nakaranas ng sakit. Sakit sa buhay natin. Either namatayan ka, either sa love life mo, sinaktan ka ng kung sino man. Diba? Nangyayari talaga yon. At kailangan nating accept na ganun talaga. Okay? Ang kailangan i-focus natin pagka ganun is dun tayo sa positive. Pwede nating i-acknowledge yung mga ganun, pero wag nating tatambayan. Sabi nila, wag nating tatambayan. Kasi pag tinambayan mo, again, madadown ka lang. Forever ka naman, hindi ka na makakakilos kasi nakafocus ka sa negative. Pero, kung i-accept mo na nangyari, ganito, huwag mo masyadong tambayan, kinabukasan, move on na. Ibang ano na yung focusan mo. Diba? Ganun yung magandang way of life natin. So, sabi dito, suffering though difficult can shape us into deeper, wiser people if we allow it. Ayun, diba? So, isipin mo, paano kung hindi magiging wiser? Kung nasaktan ka, pero kinabukasan naging okay ka na. Hindi mo mautak ka nun. Yung nagawa mo na yung happiness para sa sarili mo, yun nasa loob mo, di ba? Na-adjust mo na. Tapos, hindi ka nagpadala dun sa sakit, di ba? Nag-move on ka kagad. O, di ba? Napaka-wise mo nun, di ba? Pero kailangan natin i-accept na nangyayari yun. Additional yun. Pag kasi alam mo na nangyayari yun, normal na, di ba? Siguro ngayon nasasaktan ka, pero kinabukasan alam mo na din talaga. Tapos move on na, di ba? Di ba? So that's number 8. Pain is part of growth. Ganun talaga. Okay guys? So kailangan alam natin na ganun talaga. Minsan nakakaranas tayo ng sakit sa buhay-buhay. So that's number 8. And then number 9, we are responsible for our lives. Yun. So syempre, siguro may mga taong tumutulong sa'yo, pero kailangan mong isipin na sarili mo yan. Kailangan mong kargahin yung buhay mo. Buhay mo yan guys. Meron man tumutulong sa inyo sa ngayon, pagdating ng panahon, mali mo, baka mawala sila, unfortunately, di ba? So, kailangan alam mong buhayin ang sarili mo, alam mong asikasuhin ang sarili mo, alam mong dalhin ang sarili mo, di ba?
kunwari, ano ka na, negative ka na. Paano na lang kung wala sila dyan, wala yung mga kaibigan mo dyan, wala yung family mo dyan. Paano na lang? Kung ganun ka na lang, negative ka na lang, di ba? Malungkot ka na lang, di ba? Hindi naman siguro, di ba? Hindi naman dapat, di ba? So, kailangan alam mong dalhin yung sarili mo. Huwag kang papadala sa mga ito. Kailangan alam mo mag-survive, kailangan alam mo mag-move, kailangan alam mo kung sinong lalapitan mo. Kung alam mo sa sarili mo na si Lord nandiyan lang para sa'yo, so ano pa bang kailangan mo? Andyan na si Lord para sa'yo. Di ba? Ano pang kailangan mo? Si Lord na yun nandiyan para sa'yo. Maakakal ka pa ba? Malulungkot ka pa ba? Hindi. Di ba? So, malaking bagay yun. Malaki ang faith. Malaki ang si Lord, si God. Di ba? So, focus tayo doon. Okay? Pero kailangan natin tandaan na ganun talaga na we are responsible for our lives. Okay? So, kailangan alam mong buhayin sarili mo. Alam mong dalhin yung sarili mo. That's number 9. Then, for the last one, number 10, love and connection are essential. Ayun. So, nakakadagdag yun. Hindi ibig sabihin na sinabi ko kanina na alam mo yung buhay yung sarili mo or alam mo magbukod sa sarili mo or alam mo pasayahin ang sarili mo sa loob-loob. Hindi. Yung pagmamahal at pakikitungo sa ibang tao is essential din. Tulad ko, ako ngayon, lumaki ako to realize na anti-social ako. Hindi na ako masyadong nakikihalubiro. Pero, hindi ibig sabihin na completely shut off ako, completely walls ako, na hindi na ako makakausap. Nakakausap pa rin naman ako. At kumakausap pa rin naman ako. Okay? So, ganun yan. Nagmamahal pa rin naman ako. Meron din akong mga mahal-mahal dyan. Nandyan lang. Okay? So, ayun. So, that's number 10. Ganun talaga, guys. Na love and connection are essential. Kailangan natin yan sa buhay natin. Okay? Kasi, yun din naman ang turo ni Lord sa atin na magmahal tayo, di ba? Tayo makitungo tayo sa ibang tao, di ba? Huwag na tayo makitungo dun sa mga negative na tao. Focus tayo dun sa mga magandang naidudulot sa atin. Okay? Ayun. So, kahit naiisa lang yan, tatatlo, iilan. Di ba? Importante meron. Di ba? Yun lang. So, tandaan natin na ganun talaga, love and connection are essential. Ayun. So, doon na nagtatapos ng vlog na to, guys. Hopefully nagustuhan nyo. That's part of YT Moods. Kung gusto nyo pang panoorin o gusto nyo pang makapanood ng mga iba't ibang klaseng topic about life, about kung ano-ano pa, YT Moods topics, nandyan yan sa playlist ko. You just need to browse it, go to my profile, playlist, and then look for YT Moods. Nandyan, iba-ibang topic yan. Panoorin nyo lahat yun. Okay, guys? Thank you so much, guys. Bye-bye!